Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Isinare lang niya ang mensahe ng Iglesia ni Cristo, panawagan ng Iglesia ni Cristo leadership sa pamahalaan tungkol sa nangyayaring flood control hearings. So, basahin ko lang yung summary ng Iglesia ni Cristo na mensahe. INC Executive Minister, open ICI investigation, continue Blue Ribbon hearings. Yon yung summary. Yung ICI kasi private hearing. Tapos ang Blue Ribbon parang hindi na matutuloy. Kaya nagsalita ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Hinikayat ni Iglesia ni Cristo INC Executive Minister Eduardo Manalo na buksan sa publiko ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure at ituloy ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomalies. Ito yung partial statement nila. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung papaano ito na maisagawa ng walang pag-aalinlangan. Kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw sa daang bilyong piso sa kaban ng taong bayan. Okay, dito. Punta ko dito sa Philippine Star na news, mas detalyado. Iglesia wants ICI public hearing on flood control mess. Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo yesterday called on the Independent Commission to be transparent not only with its findings but also with the process of its investigation into the corruption in flood control projects. Ito in English na ito The investigation should be open and should be witnessed by the public. Yan yung malaking dagok sa ICI. Umalis na nga si Mayor Magalong doon. Dinagdagan pa nila ng kaduda-duda itong private hearing nila. Kaduda-duda talaga. We believe that in order to achieve peace, we need to continuously investigate these anomalies. And this should be done with transparency and without favor. Yun. Like many Filipinos, sabi niya, we are also waiting not only the results of the probe that should be truthful and trustworthy, but on how this will be done without doubt. Kasi ang gusto ng ICI, tayong taong bayan, taxpayers, magtiwala na lang daw tayo sa kanila. Ano kayo? Hilo? After all what this government has done, kahit anong sabi pa ng palasyo na independent kayo, to me, hindi ako naniniwala pag hindi ko makita kung paano nyo kinakandak ang investigation. Paano kami maniniwala sa ilalabas nyong resulta, conclusion ninyo, kung hindi namin na-monitor? As simple as that. Magtiwala kayo sa inyong mata. Ano ba? As it should be, the persons behind the thief of hundreds of billions of pesos from public funds should be made accountable. At a time when the people are facing hardships, this is being done to exact justice and serve as a deterrent for others. However, Manalo said the country's demand for accountability would not happen if the Senate would stop its investigation as feared by some, and if
there will be no transparency in the ICI probe. By hiding the ICI hearings from the public's eye, whatever its outcome might not be acceptable to the people and might add to the confusion and uncertainty. Agree ako sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. Ito na lang ang natatanging paraan para magtiwala ang taong bayan. I-open ang ICI investigation at ituloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kasi napapabalita na itigil na ang Blue Ribbon. Ano ba yan? May pinagtatakpan. Okay, may nabasa akong comment dito ha. Isang Iglesia ni Cristo member. Sana ba? Sabi niya, ito, Noren Michel. In my entire life as an IC member from Ramos to Duterte admin, ngayon lang nangyari ang may sunod-sunod na panawagan ang aming pamamahala kay PBBM. Ganyan siya ka-ineffective na leader. Hey. Alam ko, talagang tahimik ang iglesia. Hindi nagsasalitang ang iglesia kung malapit ng eleksyon, i-release lang yung napili nila, endorse nila candidates, yun lang. After election, wala, tahimik na naman ang iglesia. Ganyan sila hindi nakikialam, basta maayos ang pamamahala. O ngayon, kailan ba yung nag-rally sila anti-impeachment? Early this year? Oh, yan. Nagsasalita na sila. Sunod-sunod. Flood control hearing. Ito, nagsalita ulit. Oh. Sabi ni Josephine Manuel, galing nga ng mga leader ng ANC. Magaling daw. Mark Jason, true. Sabi niya, napakatahimik ang ANC during PRRD, GMA, and Pinoy. But now, ganyan talaga ang klase ng gobyerno ngayon. Pati ang tahimik na INC hindi na nakakatiis. Dismayado na sa pamamalakad ng gobyernong ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil, ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa areas ni Uncle Baba, so mag-aabuno siya sa iyang kape. So tag-isa gid ka kutsara, tulo ka bangag ang kuan kay tulo naman ka bulan will grow ang gina abono karon ani kay tulo na ka bulan ug mo na niyang itsura sa iyang kape nga tulo na ka bulan. So daghay na sanga og tambok pod. Ano pa may pangaman to sila Gawas nga hinlo tambok pod. Kinig iya unom og sanga Kaluoy sa Ginoo maayo na gid ang among tanom. O karon human sa pag-abono mag-spray na pod. Nagatulog yun. Hiling tayo na. Salamat ko sa sponsor diining akong tanong mga kape diin hinaon nga dugang papanalangin sa Ginoo. O salamat ko sa kang
Roslyn diin og Ginoo nagaserbisyo siya sa mga katawhan nga diin naghandom og mga kaugmaon sa dako gyud akong pagpasalamat. Salamat gid sa tanan. Maraming pagyud ang tabang sa mga kanamong mga mahirap. Magpanalangin usab ang Ginoo. Salamat.